Nangangamba ngayon ng marami sa ating mga kababayan dahil sa lumabas na balita na tinanggal na umano sa pwesto ng Kongreso si Congressman Marcoleta at sa kadahilanang tila hadlang ito sa kanilang mga plano. At baka isusunod nila si Congressman Herrera dahil isa rin ito sa mga bumabatikos at humaharang sa kanilang mga plano. Mr. Chair, point of order, Mr. Chair. Point of order lamang. Mr. Chair, point of order. What is the point of order? Pwede bang makinig lamang sa Alice Go? Nakikipag-confer sa kanyang abogado while Congressman is talking. Pwede bang pakisabi sa kanya na makinig ka lang? Hindi ka nakikinig eh. Kaya na tumatawa ka pa eh. Hindi ko alam kung nakaka-insulto ka eh. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Pero kahit na mali, kahit na illegal, Opo. ginamit nilang dahilan para ipatawag ang Vice President. Yung budget ng Vice President, gusto lahat magtanong. Naglululundag lahat na pagtatanungin ang Vice President Opo. doon sa kanyang budget. Yung kabuuan ng budget, binabawalan kaming magtanong. Hindi mo ba nakita yung kabalintunaan dito, Jen? O kaya nga gusto ko magkomento ka kanina pa eh. Oho. Naisip mo ba? Saan nakabatay ang katwiran dito? Opisina siya ng Vice President, halos lahat, Gusto magtanong. nang gigigil lahat eh. Na magtanong lahat. Pero yung kabuuan ng budget, nandun na sa plenary debates, ayaw na kami pagtanungin. Hindi ba kayo nakakahalata niyan? Honorable Herrera maaaring tanggalin na rin sa Kamara. Matapos ba namang lampasuhin at ipahiya ng walang maisagot tungkol sa earmark revenue, kaya ang plano nila ay ipatanggal siya sa Kamara kasi matalino at di nila kayang diktahan, kaya aalisin nila sa Kamara kaya ng ginawa nila kay Kong Marcoleta. At itong si Lolong Abante, masyado nang nagiging pabida sa Kamara. Akala mo naman, walang tinatago. Kung makapagsalita, matapos kumalat yung mga mamahaling gamit at mga sasakyan, nag-private ng Facebook. Di nga natin alam, baka nga dinilit niya na yung Facebook niya kasi baka mamaya matanong din sila sa budget nila. Kaya nga si Marcoleta nagtatanong bakit pag yung budget ng OBP, una-unahan pa sila sa pagtatanong. Pero pag sila, hindi sila pwedeng tanungin. May mali. Ayon nga kay Marcoleta, sobrang laki ng pinagbago ng Kamara. Pati tradisyon ng Kamara na matagal nang pinatutupad, binago nila para manipulahin nila yung takbo ng Kamara kasi ang plano talaga nila pabagsakin ng mga Duterte. Ito ang nakakagulat. Hindi maprotektahan ng mga mamahaling bag at relo at mga milyones na mga borloloy si Marikina 2nd District Representative Estela Quimbo. Nang makaharap niya si bagong henerasyon Representative Bernadette Herrera. Unang tanong pa lang, parang nag-teleport na ang kaluluwa ni Madam Estela sa kahihiyan. Humingi pa nga ito ng 1-minute suspension dahil hindi niya alam ang isasagot at nang tanungin ulit ni Madam Estela ni Congressman Bernadette Herrera. Dito na napakall a friend si Madam Estela Quimbo. Base kasi sa unang interpolation ang pera ng earmark revenue noong subukan nila itong tignan ay di isn't available. Wala ang pera pero ano nga ba itong earmark revenue na hinahanap ni Congressman Bernadette Herrera? Dahil ang tanong niya kay Madam Estela ay tungkol sa earmark revenue ng gobyerno. Pag sinabi pong earmark revenue, galing po ito sa 5 sources of revenue ng gobyerno sa Chase Income, Payroll, Sales, Property, and Social Insurance Taxes. Kaya po may tinawag na earmark revenue ay kapag may naging exist po sa tariff revenue ng gobyerno ay kailangan po itong i-mark o i-reserve ng Congress sa susunod na taon para isama sa General's Appropriations Act. Dito nalaman ni Congressman Bernadette Herrera na 728 billion pala ang nawawalang earmark revenue na hindi maipaliwanag ni Madam Estela Quimbo. Kaya nang lumabas ang balitang ito, ay nangangamba ngayon ng marami sa ating mga kababayan dahil sa lumabas na balita na tinanggal na umano sa pwesto ng Kongreso si Congressman Marcoleta at sa kadahilanang tila hadlang ito sa kanilang mga plano. At baka isusunod nila si Congressman Herrera dahil isa rin ito sa mga bumabatikos
at humaharang sa kanilang mga plano, lalong-lalo na sa usaping trilyong budget para sa taong 2025 ay ayon pa sa kanila. Grabe, sobra na talaga ang gobyerno na ito. Next target nila si Congressman Herrera. Paniguradong tanggal sa pwesto na naman yan dahil sa pagbulabog niya sa Kongreso at binasag ang pondong nawawala at ginagamit umano sa walang legal basis. Kaya wala talaga sa hulog ang mga mambabatas na ganid sa pera at kapangyarihan. Sobra na talaga sila. Masyado nilang iniipit at ginigipit ang mga matitinong kongresista, lalo na kapag hindi nila kaalyado, tanggal agad sa pwesto. Hindi na tayo magtataka kung ang susunod na sisibakin nila o tatanggalin sa pwesto ay si Congressman Herrera dahil isa siya sa mga kumukistyon sa nasabing trilyong budget pondo ng Kamara para sa taong 2025. Kung nagawa nilang sibakin si Marcoleta, ay magagawa din nilang sibakin si Congresswoman Herrera. Ayaw lang talaga nila sa may sagabal sa mga plano nila na pagkamkam sa pondo at pera ng taong bayan. And quote. Pag-uusapan natin ngayon, ito pong naganap na anong tawag dito? Yung interpolation sa pagitan po nito ni Congressman Herrera at saka ni Kimbo, no? Tapos po tatlo po yung kay Brosas din po. At saka doon sa isang lalaki na nakalimutan ko na po yung pangalan ng congressman. Magaganda po yung na hindi po sinasadya. Hindi ko alam kung allowed si Kimbo na magsalita ng ganun. Parang inamin ni Kimbo yung kapalpakan ng kanyang administrasyon na ito. Yan po pag-uusapan natin. No? Yan po tungkol sa flood control. Dito po sa kay Herrera po, dalawa po. Yung ito pong kay Brosas, yan po yung sa flood control. Yung kay Herrera po, dalawa po. Yung pong savings, saan napupunta yung savings. At saka yung earmark revenue. No? Mag-inject po tayo ng mga paliwanag dyan. At saka dun sa lalaking congressman, yun pong pag-amin ni Kimbo na tayo po ay deficit spending. Ibig sabihin po, taon-taon tayo under President Marcos ay pabaon tayo ng pabaon ng utang. No? Yan po ang inamin mismo ni Kimbo. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Thank you very much muna kay R dito, Panayagwa, na nagbigay sa atin ng 50 pesos na pangkape. Okay. Alam niyo po, ito po muna, no? Bago po yung lahat. Congressman Desus, thank you po. Bago po yung lahat, no? Tinignan ko muna yung mga dyaryo. Ako po ay nalungkot at nabigla, no? Ito talaga yung ating pong mga main media. Yung pong main dalawang main dyaryo natin, yung Philippine Daily Inquirer at saka Philippine Star. Malamang ganyan din yung iba. Wala na akong time. Bago ako nagsimula, tinignan ko muna kung binalita ba nila. Malaki po kasi ito eh. Malaki po yung expose na hindi sinasadyang in-expose ni Estel Kimbo, yung admin ni PBBM. Sa totoo lang po. Pero sa napakalaking balita nito, halos lahat ng social media, halos lahat po ng vlogger, ito po ang topic, no? Yung sagutan yung interpellation ni Herrera at nito ni Kimbo. Kataka-taka. Talagang news blackout po itong Inquirer tsaka itong Philippine Star. Makikita nyo na po, no, na pagdating sa mga importanteng balita, missing in action, no? Missing in action itong mga malalaking dyaryo na to. Dati po sila naaasahan natin sa pagkuha ng balita eh. Ngayon talagang ako personally, dahil katakot-takot yung sinabi nyo, no, Boss Bats, panoorin mo yung sinagot ni Herrera si Kimbo. Pagkatapos ko mag-live kagabi, napuyat tayo hanggang alas 3, pinanood ko yun. Yun pong ang ine-expect ko po pagising ko, nakabalandra na sa lahat ng dyaryo natin. Yung sagutan ni Herrera tsaka nito ni Kimbo. Pag po pala masisiraan yung gobyerno, dehin bokiki yung mga dyaryo natin eh. Alam niyo po ba, binabalita na nila ngayon, nakapost na po. Nakapost na po sa kanilang mga social media accounts. Yun pong nagaganap ngayon na pagdalo ni Go. Si Alice Go. Panay Alice Go po ang binabalita nila, tinatabunan nila yung naganap na pagkapahiya ni Kimbo. Mr. Chair, Companies. point of order, Mr. Chair. Point of order lamang. Mr. Chair, point of order. What is the point of order? Pwede bang makinig lamang si Alice Go? Nakikipag-confer sa kanyang abogado while Congressman is talking eh. Pwede bang pakisabi sa kanya na makinig ka lang? Hindi ka nakikinig eh. Kaya na tumatawa ka pa eh. Hindi ko alam kung nakaka-insulto ka eh. Please proceed. Thank you, Mr. Chair.
Thank you, Congressman. Legal, hindi mo kailangan abogado mo. Cover the truths so that we may produce legislation that will prevent the evils we have unearthed in these proceedings. We are here not only to shed light on past wrongdoings, but also to ensure that our laws will be fortified against future exploitation. There's an old saying that I quote, "The devil is in the details," end of quote. This phrase serves as a powerful reminder for us today. If we are to draft meaningful and effective laws, it is incumbent upon us to gather as many details as possible. The devil, in this context, takes many forms. It exploits the loopholes in our laws, uses gambling as a front for illegal activities. Let us be clear, their actions are not only detrimental to this inquiry, but also the pursuit of justice and the rule of law. We must condemn those who having been involved and having profited from these illicit activities, now seeks to hide and cover up their wrongdoings. Their attempts to evade accountability must not and should not be tolerated. Let me tell those devils who chose to attack us with demonic trolls. I would like to mention what a high official said. Ang sabi po niya, "You can skin us alive, burn us in the stakes, and throw our ashes with the wind, but we will remain unbowed." End of quote. Thank you, Mr. Chairman. We have already consumed almost 1 hour of our hearing. And we have still a lot of admin matters to be discussed. And with that, Mr. Chairman, once again, I'll just submit my opening remarks to the COMSEC for purposes of records. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. What is the question, Mr. Chair? Are you rebuking this committee? Why am I supposed to rebuke the committee? I am You not. have been saying things for a while. What? You have been rebuking this committee. You are saying that. We're not blaming the Vice President on this. I asked Honorable the Marcoleta, question. we I asked are the not question. blaming You have the the- right to One minute, suspend. One minute suspension is declared by the chair. Move to suspend. Yung budget ng Vice President, gusto lahat magtanong. Naglululundag lahat na pagtatanungin ang Vice President doon sa kanyang budget. Yung kabuuan ng budget, binabawalan kaming magtanong. Hindi mo ba nakita yung kabalintunaan dito, Jen? O, kaya nga gusto ko magkomento ka kanina pa eh. Naisip mo ba? Saan nakabatay ang katwiran dito? Opisina ng Vice President, halos lahat Gusto magtanong. nang gigigil lahat eh. Na magtanong lahat. Pero yung kabuuan ng budget, nandun na sa plenary debates, ayaw na kami pagtanungin. Hindi ba kayo nakakahalata niyan? So, pag-isipan ninyong mabuti. Tatango-tango yung cameraman natin. Mukhang naintindihan niya. Nag-iisip din ho kami mabuti ko nga. Ha? Nag-iisip din po kami mabuti. Nakakalimutan nyo kasing isipin. Tingnan mo. Ako kanina ko pa kayo iniintay na at kailangan maunawaang mabuti. Opo. Bakit pinanggigilan? Hindi ko sinasabing wala silang karapatang magtanong. Pero dito halatang halata, pinanggigilan ang opisina ng Vice President tungkol sa kanyang budget. Pero yung kabuuang budget na 6.325 trillion na nakalatag na ngayon sa plenary for consideration, bawal na kami magtanong.